Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, big love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about nga po sa binitawan ng mga salita ni Mayor Baste Duterte ho mga ka-action noong prayer rally nila na kung saan sinabihan niya o pinanawagan niya na ito si Mr. President Bongbong Marcos ay isang tamad at mag-resign na daw sa kanyang trabaho mga ka-action. At alam po natin na habang nagsasalita ito si Baste Duterte, si Mayor, nandun din ang kanyang kapatid na si Amy Marcos. Nakikinig ho mga ka-action habang pinagsasalitaan ni Mayor Baste Duterte ho mga ka-action. At ito nga po na sa isang interview naghingi daw ng sorry ito si Baste Duterte ho mga ka-action dito kay Senate Amy Marcos ho mga ka-action. At tila ba habang kwento ni Amy Marcos ang nasabing pagsusori is parang natutuwa ho siya, diba? Eh parang hindi siya nasaktan sa mga binabato ni Baste Duterte ho tungkol sa kanyang kapatid mga ka-action. Ito po, panoorin po natin ang naging statement ni Senadora Amy Marcos. Dumistansya si Senadora Amy Marcos sa bangayan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, lumapit at humingi raw ng sorry sa kanya si Davao City Mayor Baste Duterte na nanawagan na mag-resign ang kanyang kapatid. Nakatutok sina Mari Zumali at Ian Cruz. May drug addict tayo na presidente. Habang sunod-sunod ang patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang prayer rally sa Davao noong linggo, naroon at kasama sa nakikinig ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Anong feeling nyo noon nung binabanatan niya yung kapatid nyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Kabilang sa akusasyon ni Duterte sa Pangulo, gumagamit umano ito ng illegal na droga at nasa watch list ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency, bagay na pinasinungalingan na ng PDEA. Tila dumistansya dito ang senadora. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kayang-kaya na nila yun. Bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga ganun? Nakakaloka. Yun lang ang masasabi. Pero naikwento niya na lumapit daw sa kanyang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Matatandaang matapos sabing nasaktan siya sa umano'y planong pagpapapasok ng ICC sa bansa upang imbestigahan ang kanyang ama ukol sa drug war, nanawagan si Mayor Duterte sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nag-sorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolution yung damdamin. Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry, gano'n. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Anay, sa publikong bangayan ngayon ng mga Marcos at Duterte, indikasyon daw ng pagguho ng alyansa ng dalawang pamilya ayon kay Senadora Risa Ontiveros. Hindi na talaga maitatago na gumuho na ang unity team ng mga Marcos at Duterte. Well, it appears that political marriage built on convenience and common interests has imploded before the public a little more than a year and a half since the last election. Buong araw na sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte pero di siya tumugon sa aming mga mensahe. Ang Vice Presidente ang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang caretaker ng gobyerno habang siya ay nasa state visit sa Vietnam. Nakita rin ang dalawa na nag-usap
bago lumipad papuntang Vietnam ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang sagot ni Amy Marcos. O diba, naghingi daw ng sorry sa kanya pagkatapos siguro ng event, naghingi sa kanya, lumapit daw sa kanya at naghingi ng sobrang pagsusuri ito si Mayor Baste Duterte. Diba? At naiintindihan niya daw dahil nadala lang siya ng emosyon, dahil nga sino ba naman daw ang matuwa na ipapakulong ang kanyang ama at ang kanyang ate. Diba? Dahil sa ICC issue ho mga ka-action. Pero ang tanong po natin dito, kung halimbawa ako si Amy Marcos, tapos nandun ako during rally at habang nandun ako at nakikinig, binabanatan ang aking kapatid na si Mr. President Bongbong Marcos. Halimbawa lang po ito ha, siyempre napakasakit po sa akin, di ba? So, kung ikaw ay kung ikaw ay nakakaintindi sa emosyon ni Mayor Baste Duterte, si Mayor Baste Duterte naiintindihan niya ba no during the time ng mga sinabi niya na alam niya naman na andyang ka nakikinig na pwedeng masaktan? 'Di ba? 'Di ba mga ka-action, nakakadismaya lang ho mga ka-action na parang hindi niya man lang kaya idepensa si Mr. President Bongbong Marcos, bagkos tuwang-tuwa pa siya na ikwininto at tanggap niya daw. Diba? Naiintindihan niya daw at ayaw niya nang makialam dahil malalaki na daw. Diba? Ang kaso nga lang ho, kung talagang seryoso po na naghingi ng sorry ito si Mayor Baste Duterte, dapat hindi lang ho sa'yo. Dapat maghingi po siya in public apology. Diba? Kasi po, ang nakasalalay na pangalan dito ay ang kapatid mo na si Mr. President Bongbong Marcos. Kung gusto niya talaga mag-sorry, di mag-public apology siya. Diba? Diba mga ka-action, mga kakampeng? So yun lang po mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.